Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Murillo. Nangyari ang lahat ng karanasan na ito sa amin sa bukiran ng Tibyao, dekada 90. Araw-araw ay bumababa kami sa bayan para ihatid ang mga tinubang saging. Kasama ko si Lola. Kabilang dalawa sa buhay. Ang mga magulang ko ay hindi ko alam kung nasaan na. Basta noong mag-edad 3 taong gulang ako, naghiwalay sila. Ang nanay ko ay piniling magpunta ng Manila. Iniwan lamang ako kay Lola. Hindi ako nakatungtong ng high school. Kulang ako sa edukasyon. At para mapatunayan ko na totoo ito, ang nagsusulat ng binabahagi kong kwento ay ang anak ko. Pangalanan natin ang lola ko na Lola Kay. Hindi naman ako galit at wala akong sinisisi. Sapat na sa akin ang lahat. Sapat nang nabuhay ako at nasilayan ko ang kung ano ang realidad. Hinga lang hindi talaga pinalad sa magulang. Sa kukonting kita noon ay pinagkakasya ng lola ko sa araw-araw. Hindi ako naawa sa sarili ko, kundi naawa ako sa huwarang si Lola Kay. Ni isang beses ay hindi ako nakarinig sa kanya ng bulyaw. Tahimik, ngiti lang ng ngiti. Kahit sa likod ng ngiting yon, pagod na ang katawan nito. Mas lalo pang humirap ang kalagayan namin noong may bagyo. Idagdag pa dyan ang paglaganap ng mga aswang na akala mo, mga langgam na kung saan-saan na lang naglipana. Totoo ang mga aswang. Ilang beses na akong nakakita nito nun. Walang piling oras, mapaaraw man o gabi. Ang ipinagpapasalamat lamang ng lola, hindi kami sinasaktan. Kumbaga, nananalasa ang mga ito sa ibang lugar. Kung hindi nyo na itatanong, maraming aswang sa aklan ng mga panahon na ito at nagtatago ang mga yon sa bukiran ng Tibyao. Bakit? Napakaliblib ng bukiran ng Tibyao. Walang gumagalang mga tao dito, maliban na lamang sa mga residenteng piniling tumira sa mahirap na lugar na yon. Gaya namin, natitiis ang lahat. Nakakahiyaman napakatarik ng kinalalagyan ng bahay ni Lola. Wala nga itong papeles Mabuti na lang at wala namang sumisita. Hanggang sa dumating ang isang araw, may dumalaw sa amin. 2 lalaki. Inalok kami ng trabaho. Pansin daw nilang nagtitiis kami noon sa pagtitinda ng mga saging na hindi naman pinagmamay-ari namin. Tama kayo nang narinig. Hindi amin ang saging. Tumubo lamang ito at kami ang nagtutuba. Ang sabi ng lola ay wala namang kaming hinahangad na iba, maliban na lamang sa payapang pamumuhay. Oo, at hindi namin pinagmamay-ari ang lupain, pero inaalagaan. Depende na ito sa kung may sisita. Saka pa lamang kami aalis. Itong isang lalaki sinabing siya daw ang nagmamay-ari ng lupa. Siyempre nagulat kami ni Lola. Napayuko si Lola at humingi ng tawad. Nagtanong sa kung ano ba ang maipaglilingkod. Nagpakumbaba ito na para bang nagmamakaawa. Ganoon ang tono ng boses niya. Ang sabi ng lalaking pangalanan nating Anastasio. Yun umano ang nabanggit niya kanina. Aalukin kami ng trabaho. Magsiservisyo lang naman sa kanila pero may kapalit. At yun na nga ang gusto naming mangyari daw, ang magkaroon ng pera. Pumayag si Lola. Ako noon nag-aalinlangan. Sabi ni Anastasio, babalik na lamang daw sila bukas. Maganda na lamang daw kami kasi nga isasama nila kami noon. Anong oras ba? Maghahatid pa sana kami ng saging Huwag ka na mag-abala dyan, Manang. Giginhawa ang buhay ninyo. Yung mga katiwala kasi namin umalis Hindi man lang nagpaalam. Wala naman kaming pagkukulang doon basta anong mga oras bukas. Dadaan kami dito. Kinabukasan, mga hapon, napadaan si Anastasio.
Hindi na lalaki ang kasama nito. Parang asawa. Napapailing ako nun. Kasi nga bukid yun at magtataka ka dyan dahil nga ito mga forma ng mga taong ito. Hindi magbubukid. Malinis at parang marangya. Basta halatang mayaman. Naisip ko na talaga na tagabayan siguro ang mga ito. Walang ano-ano'y sumama kami. Bit-bit na mga damit na binalot sa kumot. Nakasunod lamang kami sa mga ito. Hanggang sa mga sandaling yun namamayani talaga sa isip ko yung pagtataka. Hindi ko alam kung ganun din ba si Lola. Pababa ang direksyon namin. Hanggang sa makarating kami sa kalsada. Tapos ay merong sasakyang nakabungad nun. Sabi ko pa sa isip ko, mayaman. Unang beses kong nakasakay ng kotse. Ang mga paa ko na walang suot na tsinelas, nalalamigan. Malamig sa loob ng sasakyang ito. Inakala kong patungo ng bayan pero inihatid kami sa lugar na parang pabalik lamang din sa bukid nun. May daanan naman doon at napakalayo na nito. Ibinaba kami sa isang lugar na iisipin mong gubat na. Walang kabahay-bahay. Doon na akong kinakabahan. Naisip ko baka papatayin kami. Kasi itong si Anastasio, panay ang tingin sa akin na animoy, may masamang motibo. Kinakalabit ko si Lola. Sabi ko mga masasamang tao sila. Pero ayon kay Lola ay wag na lamang umanong kumibo. Magtiwala umano sa Panginoon. Naglakad kami sa gitna ng kakahuyan na matatayog. Hanggang sa nakarating kami sa isang tila maliit na nayon. May mga bahay, mga kubo na animoy katutubo. May mga pulidong tahanan at may isang namumukod tanging tirahan dito na malaki, nagawa sa kahoy. May lalarawan ito na parang gawa pa noong panahon ng mga Espanyol. 2 palapag, malalaki ang bintana, maging ang pintuan. Isipin mong parang pinto ng kapilya. Yung mga tao na nasa mga bahay, nakatitig sa amin habang nakasilip sa bintana. Ang sasama ko makatitig. Disente naman ang mga kasuotan na tipikal na makikita sa mga nayon. Pero ramdam ko ang kakaiba sa kanila. Hindi ko maiwasang magtanong. Sabi ko, "Sir, galit po ba sila?" Ay naman dito kay Anastasio. Hindi umano. Mga kapitbahay lamang umano ang mga ito. Magiging kaibigan din daw namin ng mga yon. Medyo naiiba lamang umano ang kultura. May mga bagay na ayaw kaya dapat respetuhin. Pumasok kami ng bahay. Pagkapasok ay sumambulat talaga sa mukha ko ang napakabahong amoy. Hindi ko mawari kung nabubulok ba na hayop o basura. Basta napakabaho nun. Hindi kami namamalagi dito. Doon kami sa bayan talaga. Ang pagsisilbihan niyo dito ay ang tatay ko. Mamaya makikita ninyo siya. Sumunod lang muna kayo sa akin sa silid ninyo Tumango kami ng Lola pero sa mga puntong ito. Nagtatalsik na ang laway ko na animoy masusuka na. Nang makarating sa itaas ay medyo nawala yung amoy. Tinuro ang silid namin ni Lola umano. Nasa pinakaharap ito. Nakabungad sa may kabahayan. 3 ng silid sa itaas. Puro bakante. Nakabukas naman kasi ang pinto kaya nakikita ko. Malawak ang silid namin. Ganun din naman ang mga katabing kwarto pero hindi pa malinis. Sabi ni Anastasio, kami na umano ang bahala doon at ang tatay niya na rin na magsasabi sa kung ano mga gagawin namin. Umalis sa mag-asawa, sinilay ko sila sa bintana. Nakikita kong sinasalubong sila ng mga taong nakatira sa mga bahay sa ibaba. Kinakausap ng mag-asawa at panay ang tingin sa amin noon. La, kinikilabutan ako dito. Parang iba Saan ka ba nakakita ng gubat tapos may nayon na nakatago, di ba? Ako may hindi ko alam, Apo. Gawin na lang natin ang ipinapagawa at baka ipakulong pa tayo.
Maya-maya noon ay may sumilip na isang ubod ng tandang lalaki. Napagkapalan ko pa nga itong bangkay gawa ng napakaputla niya at maitim ang mga labi. Pasensya na at hindi ko na ipalinis iyang silid. Ako nga pala si Duque, ang tatay ni Anastasio. Sige, mamaya na lang ha. Pagkatapos ninyo dyan ay doon tayo sa baba mag-usap. Hindi kami kumibo ni Lola. Kapwa lamang kaming tumango bilang pagdugon sa mungkahi ng matandang ito. Mang Duque ang pangalan. May mga magagamit naman sa itaas na panlinis. May tubig din na wari ulan yun gawa ng may sandayong kasimula sa gutter ng bubong patungo sa loob tapos may dalawang malalaking drum. Ilang sandali ay bumaba na kami. Nasa may lamesa ang matanda. Lamesa na wari bang walang linis yun gawa ng nilalangaw ito. Nasa pinakasulok ang lamesa. Sa ilalim ng hagdan ito banda. Maupo kayo para mapag-usapan natin yung mga gagawin ninyo dito. Umupo naman kami noon. Nakasimangot ang mukha ko. Napakabaho talaga. Si Lola naman ay halatang iniinda lamang ang amoy. May mga sinabi ang amo. Ang gagawin namin ay taga-iskohe daw ng mga karne. Pipiliin namin na magandang karne para sa matandang ito na siyang kakainin niya naman. Siyempre kagad akong nagtanong kung ano ang karne. Kung sa hayop pa. Ngumiti ang amo at sinabing oo. Hindi daw kasi siya pwedeng lumabas ng bahay dahil matanda na ito at may sakit na. Isa lang ang anak niya. At yun na umano si Anastasio. May pamilya na at hindi na siya makakaabala. Doon umano mangyayari ang iskohe sa likod. May kamalig doon. Mawalang galang na po sir Sino po ba yung magluluto? Kami din po ba? Tanong ng Lola. Oo. At nakadepende sa kung anong putahe ang gusto ko. Yun lang. Tapos maglinis kayo dito sa bahay. May amoy na kasi. Magsisimula ang trabaho niyo bukas. Sa ngayon magpahinga muna kayo at may mga makakain dyan sa kusina. Kayo nang bahala. Sige at medyo pagod na rin ako. Magpapahinga muna ako. Tumayo ang matanda at pumasok sa isang silid doon. Dalawa ang silid sa ibaba. Pero ang laki ng silid na ito. Mas malaki pa kumpara doon sa itaas ng bahay. Bukod dito ay malalaki din ang pintuan. Ang sabi ng Lola ay kumain na lamang daw muna kami. Itong kusina ay nasa gilid lang. Ang daming patalim doon. Mga magagandang patalim. Para bang gawa ito sa ibang bansa. May mga sardinas, naroroon sa ibabaw ng abuhan. May cabinet. At tingin ko ay ito na ang ulam kapag walang ibang pagkain. Panggatong lamang ang gamit doon. Merong chimenea sa kusina, labasan ng usok. At sa gilid lamang ng bahay ang labasan nun. Nagsaing ako. Napakaraming bigas. Isang sako mahigit. Ang gaganda ng bini. Mamahaling bigas yon. Habang nagsasaing ako noon ay nagsisimula ng maglinis si Lola. Kahit pa man bukas ang abiso ng amo, ginawa na ni Lola ang trabaho na maaga. Medyo natutuwa ako gawa ng maayos naman pala. Mali ako ng hinala. Akala ko kasi masasamang tawang nakatira. Napapansin ko noon sa bintana ang isang babaeng panayang titig sa akin. Tila ba nag-aalala ang mukha nito? O baka ganun lang talaga ang tono ng mukha niya. Kinawayan ko pero umalis naman yon. Sa tingin ko ay mga kaidaran ko ito o hindi naman kaya ay mas matanda lamang sa akin ng konti. Kinagabihan ay kaagad kaming nagpahinga. Medyo nakakapanabik. Bukas ng trabaho. Karne o mano ng hayop. Malamang ay makakatikim din kami ng masasarap na pagkain nun. Yun talagang laman ng kamalayan ko. Nakatulog si Lola. Oo at matanda na ito pero madali lamang itong makatulog na parabang walang problema. Maraming lamok kaya naman sinara ko ang bintana.
Tapos pagkahiga ko, nagkumot ako. Kukumutan ko din ang lola noon. Ilang mga sandali noon ay mapapaidlip na ako. Nakarinig ako ng kakaibang tinig sa labas. Yun bang tila ungol. Tapos may kung anong huni na hindi ko mawari kung ibon ba o hayop sa lupa. Hindi ko naman pinagtutuunan ng pansin. Kung sisilipin ko sa bintana, malamang ay wala akong makikita gawa ng madilim. May mga ilaw ang mga bahay doon pero katulad lang ng sa amin. Maliit na lampara. Ganoon din sa malaking tirahang ito. Mga lamparang ilaw. May gasera pero wala namang lamang gas. Hanggang sa nakarinig ako ng igik na animoy napakalaking baboy. Napabangon talaga ako nun. Ang ingay at nasa magkabilang direksyon. Naiisip ko na baka ang daming alagang baboy dito. At yun na siguro ang pangkonsumo sa lugar. Napili ko ng sumilip. Napakaingay kasi. Para bang sangkatutak ang mga alagang baboy sa lugar. Pero wala naman akong nakita kanina. Bubuksan ko sana ang bintana pero hinila ako ng lola. Hinatak talaga ako pabalik sa pagkakahiga. May mga aswang, apo. Kanina pa ako nakikiramdam. Yung mga naririnig mo sa labas, tunog ng aswang yan. Talaga bala? Apo, lahat ng mga nakatira dito, aswang. Matagal na akong nasa bukid. Alam ko ang mga pagpaparamdam nila. Malay ba natin na yung napapadaang aswang doon sa atin dito pala nakatira? Naman, huwag naman po kayong manakot. Basta, apo, kung anong ipapagawa nila sundin natin Walang magrereklamo. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ako noon pero hindi ako mapakali. Ang sabi ko ay baka kainin kami ng mga ito. Ay naman sa abuelo ko. Mukhang hindi. Taga-alaga lang daw kami sa amo. Kung kakainin pa, kanina pa dapat ginawa. Wala kami umanong kalaban-laban. Nasa loob ng baluarte ng mga aswang. Anumang oras ay pwede kaming patayin. Naniniwala ako, apo, na niloloko lang tayo noong si Anastasio. Hindi nila lupain yung pinamamahayan natin. Lupa ng gobyerno yun Malaya tayo doon at posible pang maibigay sa atin ang lupa. Bakit ka hindi ka nagreklamo la? May magagawa ba ako, apo? Sa tanda kong ito ay may magagawa ako. Wala. Ang iniisip ko ikaw. Tsaka armado yang si Anastasio. Sige na, matulog ka na lang. Hindi na ako kumibo pa. Yung mga tinig sa paligid, nawala din naman yon. Napalitan ng mga pag-uusap ng mga tao sa labas. Hanggang sa nakatulog na lamang ako at ginising ako ng lola. Madaling araw. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 4:00 yon. Tinawag na daw kasi siya ni Mang Duque. Tandaan mo yung mga sinabi ko sa iyo, apo Trabaho lang. Huwag kang magreklamo. Ano man ang makita mo, ibaliwalain mo. Kagaya na lang ng ginagawa natin doon sa atin na kapag may aswang hindi na natin pinapansin. Yan nga ang naiisip kong dahilan kung bakit tayo ang kinuha kasi nga hindi tayo asiwa sa kanila. Sige na, maligo ka na. Mungkahin ng lola. Napabuntong hininga ko. Buntong hininga na pagkalalim-lalim na parabang tinatatagan ko ang sarili. Matapos kong maligo ay bumaba ako ng bahay. Naglilinis si lola at may nakikita ko sa likod doon ng mga tao. May gasera doon sa kamalig na sinasabi ni Mang Duque. Ilang sandali ay sinabi ni lola na mamaya kapag pasikat na raw ang araw ay magtungo na kami sa likod. Yun naman ang sabi ni Mang Duque. Tanong ko naman nasaan ang amo. Ayon kay lola, lumabas umano. Napakunot ang mukha ko. Bakit lumabas ang sabi noon ay hindi ito lumalabas ng bahay? Aswang yung amo natin.
Purong aswang siya at naniniwala ako na siya ang humawa sa mga naninirahan dito. Ang puro apo, takot yan sa liwanag. Sige na, sasabihan na lang kita. Mabuti pa siguro'y mag-agahan ka. Kompleto naman dyan sa kusina. Magkape ka kung gusto mong magkape. Nag-agahan ako nun. Hanggang sa may sumilip sa bintana. Nagudyat ng tango at kaagad sinabi na oras na raw. Nagkatitigan kami ni Lola. Tumango ang Lola at sinabing kunin ko raw ang mga bilao na naroroon sa may abuhan. Dalhin sa may likod. Sumunod ako. Nagtungo kami sa likod. Nangingilabot ako kasi nga yung mga tao. Ang iitim ng mga mata. Ang sama ng titig. May isa pa doon na para bang pirana ang bibig niya. Ang tutulis ng mga ngipin nito. Babae yun. Tapos ito pa ay nagsabi na kilatising maigi ang magagandang karne. Pagkabungad namin sa lamesa, ganoon na lamang ang pagsusuka ko noon dahil nga ang nakita ko ay walang iba, kundi pinagpira-pirasong tao. Nakita ko pa yung ulo na nakasabit sa may bubungan ng kamalig na yon. Masanay na kayo, Manang. Tsaka ikaw din, boy. Madalas ko kayong nakikita doon sa inyo. Matapang kayong dalawa. Nabibilog siguro ang amo kaya kayo ang ipinakuha. Yung mga pinalitan nyo, matitigas ang ulo kaya, ayon, pinatay namin. Hindi magkaimayaw ang pakiramdam ko nun. Hindi ko naaatimang nakikita ko. Yung mga bituka ay para bang bituka lamang ng baboy na nakalagay sa may malaking bilao. Nga pala, maliliit na bilao ang dala ko nun. May malalaki din kasi dun eh. Ang sabi ng Lola, kumuha na daw kami. Ipinikit ko na lamang ang mga mata habang kinakapa ang mga karne. May nagsabi doon na kunin ng atay kasi ngayon ang paborito ni Mang Duque. Pasintabi po. Pero sana ay walang kumakain sa mga puntong ito habang binabahagi ko yung kwento. Si Lola, napapaluha ang mga mata. Umiiyak ito. Inilagay sa bilao ang mga napili. Tapos ay inihatid na sa bahay. Si Mang Duque ay naroroon sa may lamesa niya. Ang sabi nito ay iwan daw ang atay sa lamesa at yung karne ay gawin daw kaldereta. Kung hindi lang matatag ang katawan ko, nako, malamang nahimatay na ako sa mga puntong ito. Si Lola ang nagluto habang ako noon na nililinis yung kamalig. Yung mga tao sa lugar ay nagtatawanan pa. May mga kinakain ito tapos nag-iinuman ng kalalakihan. Lumapit sa akin yung babae na kaidaran ko lang. Hindi kumikibo. Nakatingin lang sa akin habang naglilinis ako sa kamalig na yon. Ang ulo ng tao nilalangaw eh. Ang bata mo pa. Yung pinalitan ninyo mga matatanda. Mga dating pugante tapos nagtrabaho dito. Wika ng babae nun. Tanong ko naman, aswang din ba siya? Hindi pa. Malayo pa yung ganap ko. Ang mga may sapat na edad yung aswang dito. Sana nga hindi ako matulad sa kanila. Gusto kong masilayan yung syudad eh. Gusto ko maging masaya. Dito walang ibang ginagawa yung mga tao kung hindi yung mangdukot na mga gumagalang dayo. Lalo na yung mga palaboy. Kasi nga wala namang maghahanap sa mga yun eh. Kapag ba umuwi kami, papatayin kami? Tanong ko. Oo, papatayin kayo. Naawa nga ako sa'yo kasi nga ang bata mo pa. Sundin mo na lang ang utos ni Mang Duque. Bibigyan naman kayo ng pera nun. Nagpakilala itong batang ito pero bigyan natin ng pangalang Ella. Umalis ito at nagtatatakbo pa. Kinahapunan ay may nakita kong tao na may buhat na sako. Naanimoy may kung anong laman. Galing ito sa may daanan. Basta yung sako, gumagalaw. Huwag mong titigan, apo. Panigurado ay para bukas yan. Tao ba yan, La? Malamang. Di ba nga nakita mo na kanina yung kinatay nila? Napalunok ako ng laway. Wala akong ganang kumain.
Kape lang ako ng kape at suka ng suka. Kinagabihan, yung kalderetang tao ay initid namin sa mga kabahayan. Tapos balik ka agad. Yun kasi ang utos ni Mang Duque. Huwag daw magtatagal sa labas dahil may ibang nakatira na hindi nakakatiis. Baka manakit. Ipagpasensya ninyo na pero ganito lang kami dito. Ito ang unang pasahod. Kapag gusto ninyong bumaba ng bayan ay pwede naman pero pasasamahan ko kayo. Huwag lang magkakabalay dahil paniguradong magiging pagkain kayo dito. May inabot na pera si Mang Duque. Malaking halaga ito. Doon pa lang ako nakahawak ng ganon. Mga nasa 2,000 ata ito. At napakalaki na nito para sa amin noong kapanahunan. Pero magkaganon pa man ay hindi nakakatuwa. Bakit? Matutuwa ka ba kapag ganon ang trabaho mo? Di ba hindi? Dagdag pa ni Mang Duque, maraming beses na siyang nagkaroon ng tiwala. Lahat ay patay. Hindi daw kasi sumusunod sa utos niya. Dito na ako nagtanong, bakit kinakailangan niya ng katiwalang tao may mga aswang namang kapitbahay? Magandang tanong yan, iho. Tao kasi ang anak ko, Dong. Malinis magtrabaho. Yung mga naririyan, mga damak yan. Dati nung anak ko pa yung naririto ay napakalinis ng lugar. Pinapagalitan ng mga kapitbahay. Pagkakalooban ko kayo ng lakas at karapatang sitahin sila, pwede niyong pagalitan. Huwag lang gayahin yung mga dating katiwala na umabuso. Yung 2 pugante, ginahasa yung dalaga na taga doon, Abay, pinatay ka agad tapos may mga iba ding hindi nakokontento sa pinapasahod ko. May mga matitigas at lumaki na yung ulo. Ayaw sumunod. Kaya patay ka agad. Maging masunurin lang kayo. Kanang kamay ko kayo. Ano mang sasabihin nyo sa mga kapitbahay, susunod ang mga yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Kanina kayo pang sumunod sa kanila kasi nga hindi nyo pa alam ang gagawin pero kapag kabisado nyo na, kayo na ang magdidikta sa mga yan. Matapos magsalita nitong si Mang Duque, pumasok na naman ito sa silid niya. Kami ay dumiretso sa may itaas. Nagpahinga kaagad. Araw-araw kaming naglalagay ng bilao ng mga karne ng tao. May mga pagkakataon na hayop ang naroroon. Kambing, baka at baboy. Ito yung kapag ginusto ni Mang Duque. Pero kapag tao na tao talaga. Para bang nasanay na lamang ako. Nauutusan ko yung mga nakatira doon. Pinapalinis ko ang paligid nila. Pero itong malaking bahay kami ang nangangalaga. Maging ang amo ay kami ang nangangalaga doon. Hanggang sa sinabihan ako ni Lola isang gabi na tatakas daw kami. Sabi ko sa papanong paraan. Mahina niyang bulong sa akin na bababa daw kami ng bayan. Pasasamahan tayo ng mga aswang la. Makakatakas ba tayo niyan? May naiisip akong paraan, iho. Basta't sumunod ka lang sa kung ano mga sasabihin ko. Sa susunod na araw ay bababa tayo. Mungkahin ng Lola. Hindi na lang ako nagsalita. Sabi ko sa sarili ko ay sana naman walang mangyari sa amin. Nagpaalam kinabukasan si Lola kay Mang Duque na ito na nga't bababa na kami ng bayan kasi nga may bibilin lang. Nakikita kong napakaseryoso ng Lola at talagang mapagkakatiwalaan ang pananalita nito. Ayon kay Mang Duque, walang problema. Basta't bumalik lang. Alam naman daw namin ang mangyayari kapag tumakas. May 4 umanong kasama. Kabadong-kabado ako noon. Pagkasapit ng nakatalagang araw na sinabi ni Lola, bumaba kami, pero ibang daanan. Para bang nililito kami noon. Imbis na patungong silangan ni patungo pa sa habagat. Tapos ay may sumalubong naman sa amin na 2 tao. Dinala kami noon sa isang bahay. May nakabukod na bahay at dito ay may sasakyan. Yung sasakyan yun napakabaho. Naiisip ko na baka ito ang ginagamit sa pagdukot ng tao.
Van yun. Hindi ko lang matandaan kung anong brand. Ang daming bahay ng dugo sa upuan. Malinis sa labas pero sa loob ay napakadumi. Yun ay nagatid sa amin patungong bayan. Kasama pa din ang 4 na aswang bukod sa 2 sumalubong. Gumalagala lang kami. Nakabuntot ang 4. Yung sasakyan ay pinarada sa isang banda na walang gaanong tao. Namili kami ng prutas. Patawa-tawa si Lola. Itong isa sa mga kasama namin ay armado. Nakita ko yung baril nito. Hanggang sa sinabi ni Lola na magsisimba daw kami. Nagkatitigan ng 4. Waring ayaw ng mga ito ang gagawin namin. Pagbigyan niyo na kami. Kahit papano'y mabawasan man lamang ang kasalanan namin. Sige na. Sabi ng isa'y bilisan ng daw. Huwag na magsimba. Magsindi na lang ng kandila. Ito na yung pagkakataon kasi nga mula noong patungo na kami sa simbahan. Hanggang labas lamang ang mga aswang. Hindi pumasok sa loob. Walang ano-anong dumiretso kami sa kumbento at humingi ng tulong. Iyak ako ng iyak nun. Sinabi ko sa pare ang lahat ng mga naranasan namin. Si Lola ay namumutla na animoy mahihimatay. Inalalayan niya ng ilang mga matatandang babae. Siguro ay doon na bumigay ang katawan na maging ligtas na. Mabuti na lang at pinaniwalaan kami ng mga tao sa kumbento. Lalo't si Lola na may dalang mga gamit ng aswang. Nagtanong ang pari sa kung nasaan ang nagbabantay sa amin. Sabi ko nasa labas. Ayon sa pare ay huwag kaming lalabas sa kumbento. Umalis ang pare. Pupuntahan niya umano. Pero bumalik na agad ito at sinabing nagtatatakpo umano mga aswang. Nagpasalamat talaga ako nun sa pare. Pero nagtanong ito sa kung saan banda namumugad ang mga yon. Ang sabi ko ay doon lang banda sa amin. Pinangalanan ko yung lugar. Sabi ko sa gubat may nakakubling na yon. Ayon naman sa pare ay mukhang mahirap daw hanapin. Hindi ipapaalam ng pare sa kapulisan gawa ng hindi naman maniniwala ang mga ito. Pero may kilala daw siyang albularyo. Pastor nga raw ang albularyong isang non. Yun yung mga sasabihan niya at sasama na rin siya sa paggalugad sa lugar. Doon kami nanatili sa simbahan. Umaalis ang pare at sinabi nito na kumikilos na sila. Hanggang sa isang araw ay biglang sinabi nito na nagsilikas na umano ang ibang aswang. Ang naiwan ay pinagpapatay. Maging yung amo daw namin na ang pangalan ay Duke. Napatay ng mga albularyo. Doon na lang talaga kami pinatira ng pare sa kumbento. Nanilbihan kami sa simbahan. Ito na rin ay dahil sa pakiusap ng Lola. Bilang paghugas sa kasalanan namin dahil sa pagsisilbi sa mga masasama. Ngayon ay pagsisilbihan namin umano ang Panginoon. Isinasama kami ng pari kung saan siya nadidistino. Naging masaya ako nun. Naging malaya kami. Naging maayos din ang buhay. Akala ko kasi katapusan na talaga ng buhay namin. Hindi biro ang magkaroon ng karanasang ganon. Maging kayo gaya ng sinabi ko. Kaya nyo kayang maatimang ganon. Ang magsilbi sa mga aswang. Ang mag-iskohe ng mga karne. At ilalagay sa bilao.